hindi ko talaga sineryoso na rin lang. Tapos nung malapit na kami mag-shooting, doon na ako kinabahan kasi confirm pala talaga siya. Tapos ang nakakatawang nangyari, nung araw na na-confirm ko, tapos hindi ko na yung gaganap, nakasalubong ko siya sa mall. Okay. As in, out of the blue. Ang nakakatawa, kausap ko pa yung best friend ko. Yes, meron kami project ni Rico. Tuwan-tuwa ako, ganyan. Pagbaba ko ng mall, nandun si Rico. So sabi ko, grabe si Lord, he works in mysterious ways. And sa dami ng araw na makikita ko si Rico. In-approach mo siya. Yung yes, we Yung did. time We na yun. said hi. And tapos sabi ko, mag-work tayo together. And sabi ko, oh my gosh, I'm so excited. And the rest is history. Funny love Here scene we are. ninyo. Siyempre, di ba na-star siya kapag may love? Nakakaba. Kaya naman talaga siyang gini-give off na energy na kailangan mong mahiya. Pero kasi syempre kilala naman natin siya. Icon talaga siya. I'm very, very privileged when he said na nung nalaman niyang ako, pumayag siya. Ilang Kinilig takes ako, yan? syempre. Alin, Love yung- scene nyo or bed scene? Abangan niyo na lang. Ano bang mangyayari sa love scene? Ano nung katrabaho mo siya? Di mo na-discover mo ba? Kasi before parang kayo. Siyempre, well, oo eh. But I know na umaate si Rico, napanood ko siya sa Lobo dati. Diba? Napapanood ko na siya sa TV talaga. So, hindi bago sa akin at hindi ako nagulat na umaarte pala siya. Alam ko na umaarte talaga siya. Pero never ko sa buong buhay ko, sa buong filmography ko na na-imagine ko, I will be working with him in a rom-com project. As in, never in my wildest dreams. But yun nga, God works in mysterious ways and ginugulat niya tayo sa mga paraan na makakatulong sa pagkatao natin. Ito na nakilala ko si Rico, lagi natin siyang ilalagay sa pedestal because he's a musical legend, you know? He's an icon. But nakita ko yung totoong tao na siya. Yung, So not for promo, talagang pwede ba maging baby maker or project baby si Rico kung oh my wala gosh, ka? sobrang dami nagpe-presenta. I think ang daming, dun sa mga sinasabi natin, ang dami naming viewers dun sa mga ginagawa namin ng mga trailer, nilalabas namin ng mga, May mga comments. photos. As in, yung mga comments ng mga tao, gusto nilang maging si Sandy Montecillo. Gusto nilang malagay sa sitwasyon ni Sandy na, wow, may option ako magpabuntis kay Rico Blanco. Diba? Pero nakakatawa. Pero I do think that he will be a great father if he chooses to. Yun nga, sinasabi niya, tatay na din naman siya sa mga pamangkin niya. And, pero yun nga, iba pala pag sa'yo. But I think definitely magiging mabuti naman. So ganun tingin mo kung wala kayo ni Dominic, kung wala Ay, ka rin? hindi ko alam. Hindi ko niisip na wala si Dominic eh. First, banggit mo na how are you doing? Very good. Very, very good. We've been spending more time with our families. Like me with his family. Okay. We visited my mom also no Mother's Day. So, I think it's going very, very well. Sobrang saya ko. Parang hindi pa ako naging ganito kasaya. Ever. So nakikita mo na pag nagtagal pa yan, pwede mag-level. Sana. Pinapray ko yun. Siyempre, hindi naman tayo yun nga. Hindi tayo pumapasok sa relasyon para lang. Naghahanap tayo ng kasama sa buhay, ng partner, di ba? Ng matinong tao. And grabe, kung kilala nyo lang talaga kung sino talaga sila. Napakabuti, napakabait, napaka-family oriented, God-fearing. I think sobrang perfect. And I think he will be a good father. So you can see swerte ka. Swerte talaga. Lagi ko sinasabi yun sa mga post ko na ang swerte ko talaga. Pag siniswerte ka nga naman, yun talaga yung nafe-feel ko. Talagang nag-thank you talaga ako kayo. As in, minsan pag nakatingin ako sa kanya, napapa-thank you Lord na lang talaga. Kasi, wow, grabe, hindi ko in-expect na at 30, almost 30 this year, makakahanap pa ako ng sobrang tino, sobrang bait. Prayer reveal ka naman dyan, sir. Grabe, prayer reveal. Last question na lang po. Pagiging ko naman, swerte naman din siya sa'yo. Sorry. Swerte din naman siya sa'yo. Kaya kasi suka Thank you. naman. Gusto ko naman din isipin yun. Pero I'm doing my best. Sabi ko nga parang, ayoko na sabihin. Parang first time sa lahat ng mga naging relationships ko, parang, ako yung red flag ah. Parang talaga, hindi naman ako red flag. Pero alam mo yun, sa aming dalawa, ang bait niya talaga. Yung, wala ka talagang masasabi.
Baby mo na ba bago kasal? Ano Baby ba ko mauna? siya. Baby, Hindi, totoo. Pwede, totoo, Yung baby, pwede ba? pwedeng Baby mo ganon na Okay lang ako. open ka, Okay okay naman ka. ang problema sa Kay akin. Dominic, pwede nga, naman. Oo naman. Yun nga sabi ko, I think si Dom magiging mabuti siyang ama. Kaya maghiwalay kami. Kaya dahil nakikita ko how he is with his family. Yung mga pamangkin niya, sobrang mahal na mahal niya yun. Actually, kahit na nga lang yung pakikitungo niya sa mga aso ko, na Cute. parang niya talaga, yung love niya talaga, nakikita ko na ang laki ng puso niya. At saka, ang buti-buti ng puso niya. And I would be more than happy kung madami na. Sorry. Mga project babe. Okay na Sorry, lang. Okay na kami. Thank you so Wala much. naman. Better po, she's going through physical therapy now. Medyo na-affect yung speech niya and yung walking niya, yung mobility niya. But hindi tayo susuko hanggat may buhay, may pag-asa. I'm still hoping that she can walk again so we can take her to places. Still hoping that I could have a proper conversation with her again because that's what I really miss since she got sick. Hindi ko na siya nakausap ng diretso, ng masinsinan, hindi na katulad ng dati. So, yun yung bigat sa family namin right now. It's that we miss talking to her. We miss talking to my mom. I miss when she calls me. Yeah. I'm still hoping. Kaya medyo I'm still having a positive outlook on everything because And I know- I'm still hoping na kukuha pa ng speech therapy and mabalik pa yung dating bangis. Mabangis kasi yung nanay ko, yung dating bangis niya. We're excited to get to have a conversation, proper conversation with Di ba her ba kayo again. pinalaki? Diba? Grabe. No, until you're already there. It's yung pagiging magulang, it's not something you can be ready for. Parang walang ready talaga, sa totoo lang. Pwede tayong maging handa. Handa lang, yung prepared ka lang. Pero yung sure ka na talaga, hindi mo talaga alam until nandiyan na. But yun na, like I said, I want to raise, if I would have a child, I want to raise my child as how I was raised by my mom. So, very strong, empowered woman. Sa bahay, yung daddy ko may sakit. Lahat siya nagtataguyod sa amin. Pero, again and again, lagi niyang napagtatagumpayan lahat. Lagi niyang naitatawid kami. So, yun yung na-instill sa akin na klase ng pagmamahal ng magulang. My dad passed away when I was 17 and buo pa rin po yung pamilya namin nung nangyari lahat ng yun. It was a very unideal, sorry to say, but this is the truth. This is my truth at least. I grew up in a house na 5 kami magkapatid, may sakit ang daddy ko at mommy ko yung nagtataguyod sa amin lahat. It was a different look on what family looks like. So yun nga yung sinasabi ko na wala akong judgment sa kung paano pipiliin ng mga tao gumawa o bumuo ng pamilya. Kasi ako galing din ako sa kakaibang klase ng pagpapalaki. And ayun, gusto ko lang magtagumpay bilang magulang. At masasabi ko yun kung mapapalaki ko yung mga anak ko katulad ng pagpapalaki sa akin ng nanay.